Halika na. Akin ng kaluluwa mo. Hindi! Ayoko! Huwag! Wag! Mahal na hari! Ang prinsesa mo ay dinagit ng isang tigbalang! Ang aking prinsesa! Maghawal! Hanapin ang tigbalang! Huwag hayaang makalayo! Patayin ninyo! Kumilos na kayo! Masusunod ang utos mo, mahal na hari! Kumusta kayo mga apo? Ito ang Lola Silanyo at magkukwento sa inyo ng mga nangyayaring kababalaghan na mahirap ipaliwanag sa mundong ito. Kaya dyan lang kayo at kwekwentuhan ko na kayo. Mga kwento ni Lola Sela. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwentong pinamagatang Dilubyo, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Nagulat na naman si Doña Purita nang sabihin ni Pidong ang masamang nangyari sa mga kasamahan niya. Samantala, kinausap naman ni Fred ang mga kasama niyang magsasaka para sumuporta sa adhikain ng mga kabataan. Pero takot sila at walang isa man na nakumbinsi ni Fred. Lalong nagalit si Doña Purita nang sinabi ni Ana na nakita na naman niyang nagrally sina Amor. Kaya tinawagan ng hepe at sinabing hulihin sila. Pero nalaman ni Fred ang planong pagpapahuli kina Amor. Kaya kinausap niya kaagad ito at sinabing huhulihin sila ng pulis. Pero bigo ang pulis dahil sabi ng mga napagtanungan niya ay wala silang kilalang Amor. Kaya tinawagan ng pulis si Doña Purita at sinabing wala silang nahuli. Samantala, darating nila Amor at Alba ang lumang bahay na sinabi ni Fred na pagtatagpuan nila. Subalit, nagulat na lamang si Amor nang makita ang matandang babae sa panaginip niya. At Ayan, malapit na tayo sa sinabi ni Kuya Fred na lumang bahay. oo, Amor. Ha? Amor, parang may isang matandang naghihintay sa atin. Tignan mo. Ha? Teka. O tama, siya nga Alma. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit parang kilalang-kilala mo ang matandang yan? Siya yung matandang babae na napanaginipan ko. Ha? Siya ba yung napanaginipan mo? Sigurado ka ba? Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Pati ang suot niyang damit,
Yan din sa panaginip ko. Malapit na tayo sa kanya. Ay, salamat mga apo. At dumating na kayo. Amor, parang hinihintay tayo. At parang kilalang kilala tayo. Oo, totoo ang panaginip ko. Siya nga talaga. Ang walang hiya. Bakit hindi nila makita? Bakit sinabi ng mga taga roon na hindi nila kilala ang babaeng yon? Bakit? Senyora, may gusto akong imungkahi sa inyo baka sakaling makatulong para mahuling babaeng yon. Ano yon, Brian? Ano kaya kung magpa-imprinta kayo ng larawan niya? At ilagay nyo na may reward ang sino mang makakahuli o makapagtuturo kung saan siya matatagpuan. Ha? Oo nga, Ado. Tama ka, Brian. Maganda ang mungkahi mo. Sige, magpapa-imprenta ako ng larawan niya. At ipapadikit ko sa mga poste ng pader. At magbibigay ako ng medyo malaki-laking halaga para madali siyang mahuli at mawakasan nga ang mga ginagawa niyang pagkikialam sa negosyo ko. Brian, binabati kita. Alam mo, mabango ka kay Mami. Dahil sa mungkahi mo. Ayun, nagpapa-imprenta na sila ng larawan ng babaeng yun. Nakachamba lang naman, Ana. Ngayon, wala ka ng problema. Kahit lagi mo akong dalawin dito sa bahay, wala na problema. At boto na sa'yo ang Mami. Hey, Brian! Brian! Oh, Ha? Joy! Si Joy, ano kaya sasabihin ng baklang ito? Akala mo kung hinahabol ng samplong demonyo. Joy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Nako, may masamang balita. Ha? Ano naman balita yan? Kwan, yung mga mangingisda mo, nadisgrasya sila. May nabulag, naputulan ng kamay. Ha? Bakit sila naputulan ng kamay at nabulag? Nasabugan sila ng dinamit ang ginagamit nila. Nako, maraming nadisgrasya sa kanila. Ay, nakakaawa ang nangyari sa mga mangingisdang yon. Kung bakit kasi sila gumamit ng dinamita. At saka bawal po yun, Nay. Sa ginagawa nilang pamamaraan ng pangingisda, nasisira ang kalikasan. Mamamatay ang mga itlog ng mga buntis na isda. At hindi magtatagal, mawawala na ang mga isda sa dagat. Ay, sino ba ang amo ng mga taong yan? Balita ko, Nay. Kasintahan ng anak ni Doña Purita. Ha? Ay, talagang malakas ang loob na gumamit ng iligal na pamamaraan ng pangingisda. Opo, Inay. Siguro naman, madadalan sila sa paggamit ng illegal na pamamaraan. Kawawa naman ang mga nangingisda ng legal. Sila ang naaapektuhan sa ginagawa nila. Ay, sana matigil na ang mga ganyang pangingisda.
naman ang mga tauhan mo, Brian. Opo, senyora. Kung kailan lumakas ang negosyo ko, saka naman sila na disgrasya. Maswerte pa ang mga tauhan mo dahil buhay sila. Pero yung mga tauhan ko, maraming namatay. Oo nga po eh. Tapos, magrarally sila kontra sa inyo. Oo, kaya gustong-gusto ko na siyang mahuli para pagbayaran niya ang ginagawa niyang pag-iistorbo sa akin. Ang problema ko ngayon, senyora, ang mga pamilya ng mga tauhan ko ay humihingi silang suporta. Ganun ba? Alam mo, Brian, sa ganyang sitwasyon, hindi ka natitigilan ng mga yan. Habang buhay silang hihingi sa'yo, hanggang lulubog ang iyong negosyo. Ha? Ano kayang mabuti kong gawin, senyora? Ang pinakamagandang gawin mo ay tuluyan mo na silang patayin para ang pangpalibing lang nila ang problema mo. Senyora? Kumain lang kayo mga apo. At pagkatapos niyong kumain, ay may pag-uusapan tayo. Opo, Lola. Ang sarap ng mga pagkain dito, Lola. Opo, Lola. Sino po ang kasama niyong naninirahan dito? Akala namin walang tao sa bahay na ito. Sige. Maiiwan ko muna kayo rito. Lalabas ako sandali. Amor, wala ka bang napapansin sa matanda? Ha? Bakit? May napapansin ka ba sa kanya? Oo, Amor. Ano yun? Matanda na siya. Pero, pinong-pino pa rin ang balat niya. Hay, nako. Kung ano-ano ang pinapansin mo. Buti pa, bilisan na natin ang kumain dahil kakausapin daw tayo. Matagal nang hindi ako napasyal sa lugar na ito, Brian. Buti na lang at naisipan mo kong dalhin dito. Alam ko kasing gustong-gusto mo na pumunta rito sa lugar na ito. Dahil magagandang mga tanawin sa parking ito. Oo nga eh. Ito ang pinakamagandang part dito sa atin. Ano? Hindi ka pa ba gutom? Pupunta tayo sa restaurant kung gusto mo. Mamaya pa. Busog pa ako, Brian. Alam mo, hindi yata kayang gawin yung sinabi ni Mamo mo sa akin na gagawin ko sa mga tauhan ko. Huwag mong sabihin duwag ka, ha? Ayaw ni Mami ang lalaking duwag. Kaya, kung ano ang sinabi niya, gawin mo. Ana. Teka. Bakit nalaki ang mga mata mo? Ano bang nakita mo? Ang mga poster na yan. Di ba yan yung pinaimprinta ng mami mo? Ha? Tignan mo. Oo nga. Pero bakit ganyan? Anong nangyari? Oo. Bakit larawan mo ang naka-imprinta? At pangalan mo pa? Hindi! Kasama! Kasama! Yung wanted na! Nandiyan yung wanted! Huli natin! Huli natin siya! Huli natin yan! Naku, ang mga tao! Gusto ko nilang kuliin! Umalis na tayo dito! Bilisan mo! Halika na, Ana! Bilisan mo!
Hindi magtatagal. Mahuhuli na rin ang babaeng yun, Pido. Malaki ang pabuya na ibibigay ko sa sino mang makakahuli sa kanya. Buhay man o patay. Sana'y mahuli na siya, senyora. Dahil kung hindi, hindi rin kayo mawawalan ng problema. Kaya nga nilakihan ko na ang pabuya para madali siyang mahuli. May tumatawag sa telepono. Sasagutin ko kaagad. Baka nahuli na nila ang babaeng yon. Sige, senyora. Hello? Doña Purita Residence, may I help you? Joy, ikaw? O bakit? Anong balita? Nahuli na ba nila ang babaeng wanted? Ano? Si Ada ang hinuli ng mga tao? Bakit? Anong nangyari? Paanong nangyari yon? Paano? Sige. Pupunta ko dyan. Ngayon din. Sige. Bye. Senyora, sino po yung kausap niyo? At ano raw bang nangyari? Basta magbalita, Pidong. Ang mga pina-imprenta kong poster at ipinakalat at naging larawan at pangalan daw ni Ada. Kaya siya ang hinuli ng mga tao at dinala doon sa pulis sa bayan ng San Pablo. Paano nangyari yun, senyora? Hindi ko alam, Pidong. Lintek. Sumpa ng mga demonyo. Kailangang mapuntahan ko kaagad doon si Ana. Magasaktan nila. Matagal na kitang hinihintay na pupunta rito, Apo. Buti naman at nakarating ka rito. Minsan, napanaginipan kita, Lola. Totoo ang panaginip na yon. Totoo rin ang sinasabi ko sa iyo. Natutulungan kita sa adhikahin mong hadlangan ang mga gumagawa ng ikasisira ng kalikasan. Totoo pala ang panaginip na yon, Lola? Totoong sinabi ninyo na tutulungan ninyo ako? Oo, amor. Kaya ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Ikaw lang ang makakagawa yon. Dahil totoo kang matapang at may paninindigan. Huwag lang mag-alala. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin para magwagi ka sa iyong hadikain. Ano po ang dapat kong gawin, Lola, para magwagi kami? Buti pa, tawagin mo ang iyong kasama at ipapaliwanag ko sa inyong dalawa kung ano ang dapat ninyong gawin. Opo, Lola. Alma, halika dito. Kakausapin tayo ni Lola. Bilisan mo. Buti na lang at naniwala ang mga taong humuli sa iyo na nagkamali ang nag-imprenta ng mga poster na yon. Mami, paano nangyari yon? Bakit naging larawan ko ang naka-imprenta? Pero sabi ng nag-imprenta, larawan naman daw at pangalan ni Amor ang inimprenta niya. Yun ang nakapagtataka. Baka naman may sumabutahe sa mga plano ko. Pero sino? Sino naman ang posibleng gagawa ng ganun, Mami? Malay mo,
Baka may galit sa akin na hindi ko alam. Sunod-sunod na ang kamalasan natin, Mami. Ano na naman kaya ang susunod na mangyayari? Di bali. Pinatanggal ko ng lahat ang mga pinadikit kong poster. Papalitan nila uli. At sisiguraduhin ang mukha at pangalan na ni Amor ang maiimprenta nila. Inay, alam niyo ba ang pinaimprenta ni Doña Purita na poster para ibahuli si Amor? Naging mukha at pangalan ni Ana na anak niya ang nakaimprenta. Kaya hinuli ng mga tao si Ana nang pumunta sila sa bayan ng San Pablo. Ay, paanong nangyari yon? Nagkamali siguro ang nag-imprinta. Ang kwento nila, hindi naman daw nagkamali ang nag-imprenta. Kaya nagtataka sila kung bakit nangyari yun. Bakit naging mukha ni Ana? Sino ang nagkamali? Palaisipan nga sa kanila ngayon kung ano ang nangyari. Pero sa palagay ko, baka may kung anong kapangyarihan na bumabalot sa kanila dahil sa kasamaan na ginagawa nila sa kalikasan. Maaring ganun na nga. Gusto kasi nilang ipapatay si Amor. Oo. Ipapapatay nila para malaya sila sa gagawin nilang illegal na gawain. Sana nga, Inay, magwakas na ang kanilang kasamaan. Huwag na sana nilang hintayin na magalit ang kalikasan dahil marami tayong madadamay kung mangyayari yun. Oo, anak. Dahil kasalanan ng isa, marami ang magdudusa. Oh, Brian, anong tinitignan mo dyan? Senyora, yung matandang babae, nandun sa gilid ninyo. Ha? Nandito na naman ang matandang yan? Sandali lang. Ako ang lalapit sa kanya. Hoy, matanda! Anong kailangan mo? Bakit nandito ka na naman, ha? Nilason mo ang mga aso namin, kaya namatay silang lahat. Senyora Purita, tumigil na kayo sa paninira ng kalikasan. Anong sinasabi mong paninira ng kalikasan? Umalis ka na rito! Umalis ka! Umalis ka! Senyora, Ha? lindol! Ay! Napakalakas na lindol! Ano kaya ang mangyayari kay Doña Purita? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dilubyo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifree Recording Studio
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.